Noli Me Tangere, Kabanata 25, sa Tahanan ng Pilosopo. Pagkaraang libuti ni Ibarra ang bayan, nagsadya ito sa bahay ni Mang Tasio. Inabutan niya ito ng nagsusulat ng heroglipiko sa wikang Pilipino. Abala ito, kaya ninais niyang huwag nang gambalain ang matanda. Pero napuna siya nito nang siya ay papanaog na. Pinigilan si Ibarra. Sinabi ni Mang Tasio na ang sinusulat niya ay hindi mauunawaan ngayon. Ngunit ang mga susunod na salinlahi ay maiintindihan ito sapagkat ang mga ito ay higit na matalino at malamang hindi maihahambing sa panahon ng kanilang mga ninuno. Ipinalagay ni Ibarra na siya ay dayuhan sa sariling bayan at higit namang kilala si Mang Tasio ng mga tao. Kung kaya't isinangguni niya ang kanyang balak tungkol sa pagpapatayo ng paaralan. Pero sinabi ng matanda na huwag siyang sangguniin sapagkat itinuturing siyang baliw. At sa halip ay kanyang itunuro sa binata ang kura, ang kapitan ng bayan at ang lahat ng mayayaman sa bayan. Ayon pa rin sa kanya, ang mga taong kanyang tinutukoy ay magbibigay ng masasamang payo. Subalit ang pagsangguni ay hindi nangangahulugan ng pagsunod. Sundin lamang kunwari ang payo at ipakita ni Ibarra ang kanyang ginagawa ay ayon sa mga pinagsanggunian. Tinugon ni Ibarra si Mang Tasio na maganda ang kanyang payo pero mahirap gawin sapagkat kinakailangan pa bang bihisan ng kasinungalingan ang isang katotohanan. Maagap na tumugon din ng matanda na higit pa sa pamahalaan ang kapangyarihan ng isang uldog. Nagtatagumpay lamang ang binata kung ito ay tutulungan. At kung hindi naman, ang lahat ng kanyang mga pangarap ay madudurog lamang sa matitigas na pader ng simbahan. Matindi ang paniniwala ni Ibarra na siya ay tutulungan kapwa ng bayan at pamahalaan. Nagpatuloy na magkaroon ng tunggalian ng paniniwala sina Mang Tasio at Ibarra. Ayon pa rin kay Mang Tasio, ang gobyerno ay kasangkapan lamang ng simbahan. Na ito ay matatag sapagkat nakasandig sa pader ng kumbento at ito ay kusang babagsak sa sandaling iwan ng simbahan. Sinabi ng binata na kasiyahan na niyang masasabi ang di pagdaing ng bayan. Ito ay hindi naghihirap tulad ng sa isang bansa sapagkat dati-rati tinatangkilik tayo ng relihiyon at ng pamahalaan. Pero sinabi naman ni Mang Tasio na pipi ang bayan kaya hindi dumaraing. Katunayan, anya, darating ang panahong magliliwanag ang kadiliman at ang mga tinimping buntong hiningay magsisiklab. Ang bayan ay maniningil ng pautang at sa gayoy isusulat sa dugo ang kanyang kasaysayan. Ipinaliwanag ng binata na ang Pilipinas ay umiibig sa Espanya at alam ng bayan na siya ay tinatangkilik. Kaya ang Diyos, ang gobyerno at ang relihiyon ay di papayag na sapitin ang araw na sinabi ni Mang Tasio. Ikinatwira naman ng matanda na tunay na mainam ang mga balak sa itaas, ngunit hindi natutupad sa ibaba dahil sa kasakiman sa yaman at sa kamangmangan ng bayan. Sa palagay niya, ang dahilan ay sapat. Ang utos ng hari ay nawawalang silbi sapagkat walang nagpapatupad. Dahil dito, ang aatupagin ng pamahalaan rito kundi ang magpayaman sa loob lamang ng 3 taong panunungkulan. Sa puntong ito, napuna ni Mang Tasio na lumalayo na sila ni Ibarra sa usapan. Minungkahi muli ni Ibarra ang paghingi niya ng payo. Ang payo ng matanda ay kailangang magyuko muna si Ibarra ng ulo sa mga naghari-harian. Hindi maatim ni Ibarra ang payo ng matanda at sa halip ay sunod-sunod na tanong ang kanyang pinakawalan. Una, kailangan bang magyuko at mapanganyaya? Pangalawa, kailangan bang maapi upang maging mabuting Kristiyano at parumihin ang budhi upang matupad ang isang layunin? Pangatlo, bakit ako mangangayupa pa kung ako ay nakapagtataas ng ulo? Direkto sa punto naman ang sagot ni Mang Tasio na, sapagkat ang lupang pagtatamnan ninyo ay hawak ng inyong mga kaaway. Kayo ay mahina upang lumaban. Kailangang humalik muna kayo ng kamay. Mariing sinalungat naman ni Ibarra ang pahayag na ito ng matanda sa pagsasabing, humalik pagkatapos nilang patayin ang aking ama at hukayin sa libingan. Ako'y hindi naghihiganti sapagkat mahal ko ang aking relihiyon. Ngunit ang anak ay hindi nakakalimot. Sa sinabing ito ni Ibarra,
Iminungkahi ng matanda na habang buhay sa alaala ng binata ang sinapit ng kanyang ama, ay limutin muna niya ang tungkol sa kanyang balak na pagpapatayo ng paaralan. Kinakailangang gumawa na lamang siya ng ibang paraan na ikagagaling ng kanyang mga kababayan. Naunawaan ni Ibarra ang payo ng matanda, pero kailangan niyang gawin ang naipangakong handog sa kasintahang si Maria. Humingi pa si Ibarra ng payo kay Mang Tasyo. Isinama ng matanda ang binata sa may tabi ng bintana. Ang ibinigay nitong payo ay mga halimbawa. Itinuro ni Mang Tasyo kay Ibarra ang isang rosas na sa dayami ng bulaklak ay yumuyuko sa lakas ng hangin. Kung ito ay magpapakatigas ng tayo, ang tangkay niya ay tiyak na mababali. Ang sinunod niyang itinuro ay matayog na puno ng makopa. Dati-rati, anya, ay isang maliit na puno ang itinanim. Ito ay tinukuran niya ng mga patpat hanggang sa kumapit ang mga ugat nito sa lupa. Ang puno ay itinanim niya aniya kung malaki ay hindi mabubuhay sapagkat ibubuwal ng hangin. Ito ay ipinaparis niya kay Ibarra na parang isang punong inilipat sa isang lupaing mabato mula sa Europa. Kaya kailangan nito ang sandalan. Isa pa, hindi kaduwagan ang pagyuko sa dumarating na punlo. Ang masama ay sumalubsob sa punlong iyon at hindi na muling makabangon. Tinanong ng binata kung malilimot ng kura ang ginawa niya. Nag-aalala na baka pakitang tao lamang ang pagtulong sa kanya dahil sa ang pagtuturo ay magiging kaagaw ng kumbento sa kayamanan ng bayan. Binigyang diin ni Mang Tasyo na hindi man magtatagumpay si Ibarra, ito ay maroon ding mapapala sapagkat tiyak na may lalabas na bagong pananim mula sa mga itinanim nito. At ang binata ay magsisilbing isang mabuting halimbawa sa iba na natatakot lang magsimula. Kinamayan ni Ibarra si Mang Tasyo at sinabing kakausapin niya ang kura na marahil ay hindi naman kasing tulad ng umusig sa kanyang ama. Ipakikiusap din niya sa kura na tangkilikin ng kaawa-awang balo at ang mga anak. Ilang saglit pa, tuluyang umalis na si Ibarra.